And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright. Magandang tanghali po sa ating lahat. Once again, welcome back. And we are back because we are here on your back. Magandang tanghali po sa inyo lahat. North, South, East, and West corner. And to our viewers worldwide and nationwide, a blessed noontime to all of you. And again, I believe that today's episode will once again be a blessing to each one of us, especially para sa inyong Team Focus, Team Preparation, because we're going to talk about establishing your faith and how important establishing faith is sa buhay ninyo as a young people, as you prepare for marriage and as you continue living your Christian life as a young people. Yan. Sir Maki. Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran po natin na sumusubaybay ngayon sa ating programa, and it's good to be back once again. At sa lahat ng mga kapatiran natin na ngayon ay sumusubaybay na. Yes. At Amen. sa mga estudyante na nasa kantin or nasa McDo, Jollibee, tas diretso cutting. Yan. Sige. Tuloy niyo yan. Maganda yan. Biro lang. At sa lahat po ng mga working na mga young people, mga working adults, yan. Yes, Magandang tanghali po sa inyo lahat. Shout out sa inyo lahat, North, South, East, and West corner. And of course, shout out sa mga yung mga papasok, yung mga panghapon. Yes, yun. yes. Mag-ingat lang kasi napakalakas ng ulan kanina, tas ngayon tirik na naman. Oo. Yeah, sa mga papasok ng hapon, no? Shout out sa inyo at sa biyahe ninyo. Yung tipong kapitbahay nyo lang yung school pero ikot kayo ng kabilang street para maganda-ganda ubos biyahe. oras. Tapos sabihin nyo, traffic. Alright, let's continue to be blessed. At magandang hapon. Pastor Louie. Yes, Pastor Louie. Magandang tanghali po sa Pastor inyo. Louie. Magkasama. Alam ko na magkasama sila. Hindi ko alam kung kasama nila ngayon kung magkakasama sila nila Pastor Hill ngayon. Alright. Well, anyways, again, ay magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin. Alam nyo, napakaganda talaga. Young people, I hope you're already following sa lahat ng mga Team Focus and Team Preparation. No? Nakapag-send na ng picture yung ibang link yung iba, pero hinihintay ko pa yung mga picture ng Team Focus, wala pa eh. Gising tayo mga leaders, no? At sa mga leaders na pangkasalukuyang mahimbing ang tulog dahil sa umulan kanina. Si Sir Christian Gaa, yan. Yeah, shout out kay Sir Christian Gaa. Magandang tanghali po sa inyo. Sir Ryan, magandang tanghali sa iyo, Sir Ryan. And see you soon. And praying for you there. Yan. Alright. So again, mga kapatid, ay magandang tanghali. And again, ay alam mo, Sir Maki, napakaganda ng mga pinag-uusapan natin dito, establishing your faith. Actually, sa ating Sir Maki, sa ating academy, dahil 'di ba, salitan tayo sa mga schedules na 'yan. Ay alam mo, ginawa ko ngayong maaring gusto ko kausapin kayo diyan at tulungan ako diyan. Let's make it also a series sa ating academy kasi sinimulan ko kanina yung about the character of faithfulness. Sabi ko nga, Sir Maki, sa kanila, maraming nakakapagtapos pero hindi faithful sa Diyos. Yeah. Bars. Maraming nakakapagtapos pero hindi faithful sa Diyos. And also ay ganun din, hindi lang sa marami nakapagtapos hindi faithful sa Diyos because sabi ko nga, isa sa mga blessing, Sir Maki, na sinasabi ko sa kanila, isa sa mga blessing na meron sila sa academy is that they always have the chance to grow more spiritually. Lagi ko sinasabi sa kanila, alam niyo kung bakit? Because on their first subject, Sir Maki, is their devotion. Yeah. Sabi ko nga, the wrong mentality na nagkaroon tayo noon, dahil hindi ko ganun emphasize, ako honestly, hindi ko ganun nakita yan noon. Pero alam ko sinasabi yan. Pero ganun din sa mga nakaraan na nakalipas, Sir Maki, lagi ko sinasabi ito, hindi nyo tinake that your first class is your devotion. Tama. And the very important subject is on your first class devotion. Walang iba kundi yung salita ng Diyos. Kaya sabi ko nga nyo, alam mo, napakaganda, Sir Maki, no? At the very beginning of the day, salita ng Diyos agad. You see? Na kaya ko sinasabi yan because faith, kasi sinimulan ko yung character of faithfulness. Alam nyo, marami kayong pwedeng may accomplish sa buhay ninyo, young people. But the question is, sa accomplishment na meron kayo, yung faith ba ninyo maayos ang establishment?
You see? Yeah. And also, ang kaya ko sinasabi kanina sa inyo yan, mga kapatid, is because of the reason that establishing your faith, no? Establishing your faith in the ministry is very important. Again, inuulit ko, without establishing of faith, without faith establishment, young people, always put it in mind, without faith establishment or without establishing your faith, all your accomplishment will be in vain. Ilagay nyo lagi sa isipan yan. Madalas kong pinapahayag yan sa inyo, madalas kong sinasabi yan na lagi nyo ilagay sa isipan nyo yung bagay na yan. Because, sabi nga natin dito, babasahin ko muna ulit. Napaka-importante nito para maunawaan nyo, young people. In Hebrews chapter 11. Alright? Hebrews chapter 11 tayo because natin ko'y naniniwala na nandiyan yung ating faith chapter. Alright? Nandiyan yung ating faith chapter. So, diyan tayo sa passage na yan in Hebrews chapter 11 verse number 6. Alright? Hebrews chapter 11 verse number 6. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So, tingnan nyo, makikita nyo yung talata na to, nakakapitalize lang dito, Sir Makil, palagi, yung without faith, it is impossible to please Him. You see? Now, alam nyo, Sir Maki, ito yung mga katanungan na gusto kong banggitin dito. At hindi lang katanungan, kundi yung illustration na madalas na nangyayari sa maraming young people. It seems that it's always impossible for every young people now to reach the state of having a quality spiritual life. Yeah. Or let me just say, the state of having a quality life. Because having a quality life is always living your life spiritually. Yan ay ilagay nyo sa isipan nyo. Again, ulit ko, young people, I hope nanonood na po kayo. You see, living a quality life. Alright? Living a quality life is living your life spiritually. Okay? Now, lagi nyo tatandaan po yan. Sa kadahilanan ng, because when you live your life spiritually, Sir Maki, you always have to think that you have to please God. Yeah. Huh? Right. You always have to think that you have to please God. And when you please God, faith can never be in absence. Faith should always be present. Because sabi ng Bible, without faith, it is impossible to please Him. Kaya gino mo, Sir Maki, nakakalungkot. Shout out in preparation. No? Parang it seems that, alam mo, Sir Maki, kung ikukumpara mo, ang nasa mindset, no? Shout out to our church family and to all the parents that are watching right there. Tulungan natin yung mga young people natin. And even to us parents, let's continue to grow on this. Na parang napakahirap, Sir Maki, mag-asawa ng isang young people. Parang ang mindset, nagkakaroon ng thinking, ang mga young people sa simbahan natin, or sadly, some of the adults, parang hirap mag-asawa sa simbahan natin. But what you're not seeing is that Satan is fooling you and deceiving you na pagdating sa pag-aasawa, na mahirap yung sistema na tinuturo ng Biblia because alam mo kung anong madali lang sa young people ngayon? Yung sistema ng mundo, Sir Mangi. Tama. You see? Because the essence of the marriage in the world, the essence of the worldly system of marriage, faith is not present. Yeah. Because what you have to prepare is the presentation, not the faith presentation. Yeah, tama. You see? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ito, team preparation. I hope makapanood po kayo nito at I hope, alam ko, sabi ko nga sa inyo, napaka-importante nito eh. Magandang magandang pang preparation nyo rin to sa preparation nyo bukas. You see? Katulad ng ginagawa namin, we're using this as preparation for the staying alive. Use this as your preparation for your program, the preparation. By the way, shout out sa mga host na ng team preparation. No, nandiyan sila, Sir Roy. Shout out to our to Rear Admiral or should I say Preacher Roy Vincent Trinidad. Yes. And also to Mama Rona, Ma'am Ara, and Sir Tony and Ma'am Cyril. No? Shoutout kay Ma'am Ara kasama sa Ma'am Edna, nasa Quiapo. Nanonood ba sila? Yeah. Oh, well, anyways, again, shoutout, nakita ko na yung namimiss ko na kapatiran natin. Sabay tayo, 1, 2, 3, go. Brother Jeniel. Yan, maganda na sa'yo. Okay. So, tuloy-tuloy tayo. As I said, no,
ito nangyayari. You have to make it sure that you're prepared. Your faith preparation is really, pinagtutuunan mo ng pansin. Amen. You're paying attention on your faith preparation. Because you will only have a fake presentation. If you have a fake, tandaan nyo ito if you will only have a fake preparation if you have a fake presentation. Nakuha nyo ba yun? Ulitin natin. O dagdagan natin. Failure on faith preparation will push you to fake preparation that will give you an undesirable presentation. You see? Kaya ako sinasabi yan, it's because of the reason you have to really establish the faith. Faith. Alam mo, kaya ako sinasabi ito sa inyo, young people, sa team focus, sa team preparation, because kung sa kalagayan nyo pala ngayon, you will never be established on your faith. I've already mentioned this before from the past episode, Thursday episodes natin. How much more pa, pagka nandiyan na kayo sa isang kalagayan na you're going to think a lot on how you will provide for your family. Mawawala ang Diyos. You see, na kung saan, the same thing, Sir Maki, na yan yung sinasabi ni Pastor Hill dito sa atin. Yan yung laging sinasabi ni Pastor Hill dito sa atin na sinasabi ni Pastor Hill na kailangan makilala ang tao ng Diyos. Bakit nahihirapan magbigay ang tao sa Diyos? Yun. Sa kabila ng lahat ng ibinigay ng Diyos, bakit nahihirapan ang tao magbigay sa Diyos? Faith issue. Every problem that we have is always a faith issue as far as our Christian life is concerned. You know why? Because babagsak yan sa pagkakilala nyo sa Diyos. You see? Now, kaya ako sinasabi sa inyo, young people, mamaya si Sir Maki sa team focus, team preparation, let me talk to you. You have to grow on this, on establishing your faith. Tingnan nyo itutuloy ko yung pagbasa. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is. Yeah. And this is very important. Kaya nagkakaroon ng poor faith establishment ang maraming mga young people because you do not still believe that He is the God whom you can trust. Amen. Maliwanag yung sinabi ng Biblia. For he that cometh to God, sino mang lumapit sa Diyos, dapat paniwalaan mong siya ang Diyos. Right. You have to believe that He is God. He that cometh to God must believe that He is. That He is the God na nilalapitan mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, Sir Maki, ito, binigyan ko rin pahapyaw ito eh. Ito pa isa, malawak ito, pag faith ang pinag-usapan. Because pag faith ang pinag-usapan, Sir Maki, hindi mo pwede mahiwala yung prayer. Mahirap manalangin sa isang tao na hindi mo kilala. Yeah. Sa isang persona, should I say. You see, mahirap manalangin sa isang persona na hindi mo kilala. Bakit hindi mo kilala? You see, yun ang question. Now, kaya ako sinasabi ito sa inyo, young people, you really have to pay attention to this. Alam mo, nakakalungkot kasi sa mga ganitong usapan, ang mga, again, shout out, I hope, dyan, nakita ko si Ma'am Rona, hindi ko nakita sila Ma'am Sai, sila Ma'am Arap. Pero, again, sana sa mga team preparation leaders, I hope na itutulak nito sa mga grupo ninyo sa team preparation. Because I'm telling you, nakakalungkot kung magbibuild kayo ng pamilya, ipapasok nyo lang naman sa loob ng simbahan, tapos wala ring pananampalataya. That's right. You're just going to raise up another traditional Christian family na wala sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Now, you have to pay attention to this because this is how Satan is deceiving the generations of Christianity na lumalabas po ngayon. You see that? You have to pay attention to this. Kaya sabi ko nga, nakakalungkot. Ito, halos kung titignan mo dito lahat, ang dito nagre-reply, puro adults na eh. Puro, mostly pa nga, mothers, may fathers, pero young people are in the absence. Absence yung presensya ng young people. But again, going to this, you have to, tinan nyo, kaya impossible na to please Sir Maki. That's the reason why it is impossible for a lot of people today. And the reason why it is impossible for a lot of people today na i-please ang Diyos is because they lack faith. And the reason why they lack faith, it's because yung kasunod na sinabi, hindi pa fully, you don't fully believe that He is the God.
babagsak yan sa pagkakilala nyo sa Diyos. Then natuloy, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Alam niyo nangyayari ngayon? You work for the reward. You see? You work for the reward rather than having faith on the reward giver. You see? Kaya maliwanag sinabi ng Biblia, you have to believe that He is and that He is a rewarder of them that what? Diligently seek Him. The reason bakit ikaw na ang naghanap ng reward ng obedience sana, because you do not diligently seek Him. Yep. You know, that's the problem, Sir Maki. We only want to seek God, but we do not want to diligently seek God. Tama. This is very important. Again, inuulit ko sa bawat isa sa inyo. Team preparation. You're going to face the life of having a family. It's not all about love story na mga hinaasa-asa mo nyo. Tama. Matanda na kayo para sa love story na yan. Always think that marriage is a God-given responsibility. It has a blessed responsibility. Man. Eh, akala yung iba, excited manligaw kasi, ano sikreto ng love story ko? You see? After kayo sa love story ninyo, alam nyo ba na it's automatic when you obey God's plan for marriage? Yeah. You see that? Eh, wag nyo asamin yung pag-ibig ng pantasya, yung the love fantasy when it comes to your life in marriage, because sabi ko nga sa inyo, yung dapat maging sentro ng marriage, ibabalik na naman sa Diyos. Yeah. Madi-disappoint ka, Team Prep. Makinig kayo. Madi-disappoint ka kapag marinig mo na naman sentro ng marriage ay Diyos. Kapag ka, madi-disappoint ka sa ganyang mga salitaan kapag ka ang ginawa mo is that na pamamaraan ng paghahanda mo ay excited ka much na ang sentro ng pag-ibig, may mga ganyan ka, Sir Maki, ang sentro ng pag-ibig mo saan? Alam mo talagang totohanin ko'y mamahalin ka dahil alam ko yan ang gusto mangyari ni Lord. Yun. Talaga naman, no? Apaka-touching. Even sa, kaya, tinan mo, sabi ko, ito, ako, marami na akong proof dito eh. Marami na akong pruweba dito. Again, sabi ko nga, hindi ko to sinasabi, there's no judging in this. And you cannot tell me that I'm judging dahil pag sinabi nyo yan, dalawa na tayong judger. Naulit ko lang, mga kapatid, this is not to say, but this is to give you the truth. Ano mo, Sir Maki? Maraming lalaking hirap manligaw ng tamang pamamaraan. Yes. You see? Hindi mo maligawan sa tamang pamamaraan. Hindi mo malagay sa tamang lugar para kausapin. Yes. Kaya ako sinasabi yan, it's because of the reason, alam mo karamihan sa mahirap nito, lumalabas ang immaturity. Yes. Ng mga taong nag-aasam. Yan ang maganda sa salita ng Diyos talaga eh. Palalabasin yung totoong maturity mo pagka inilagay mo ang sarili mo sa tama. Tama. You see? Kaya mabibisto ka talaga kung talagang handa ka na ba o hindi. Yes. Di ba? Yung mabibisto ka talaga. Kaya ko sinasabi sa inyo yan, because God will tell you, ito na nga sabi ko sa inyo, nanonood si Brother Jeniel, tuwang-tuwa ako eh. Yeah. Tuwang-tuwa ako doon. It's really, I can really see God's working in the preparation of Brother Jeniel and Sister RG. Hindi, Angeli. Sorry, Angeli pala. Kamukha kasi ni RG talaga yun eh. Kaya, mahirap yan. Mahirap yan, brother. You may now crease the bride. Makita ko, Sir RG yung... anyways, again, ganda na preparation na Sister Caril. Hindi. Ha? Hindi, ba't Caril? Sorry. Oh, kaya nadulas. Kaya ko sinasabi yan, it's because of the reason, tinan nyo to, di ba? Ang ganda nung, kaya inimbita ko sila dito eh. It's because of the reason na napakaganda nung sinabi niya sa akin. Inalis niya na, Sir Maki. Inalis niya na, inalis na, wala bigla eh. Inalis niya na sa isipan niya yung inalis niya na sa isipan niya, Sir Maki, siya yung magsasabi kay Pastor. Yeah. Sino nagsabi sa kanya? Sabi ko nga sa kanya, di ba, kung napanood po ninyo yung kanyang pinalabas po dito, yung kanyang sinabi po dito, nung in-interview ko po siya, anong sabi niya? Nung sinabi sa kanya, Pastor, Niel, di ka ba, ano ka na ba? Ready ka na mag-asawa? Nakalimutan ko yung exact words na ginamit niya doon. So, nagulat siya nung sinabi ni Pastor yun. Sabi ko, that's it. Yeah. Hindi tayo naniniwala sa sign, but that's God's appointed time. Amen. That is God's appointed time. From Brother J.J. lang mag-asawa. Bakit?
from the mouthpiece of God. Yes. Kaya kapag, alam mo yung sabi ko nga sa inyo God knows if you're ready for marriage. Yes. Pagka hindi mo, ito sa atin na lang, dalawa sa atin na lang, hindi naman tayo ikaw lumapit ka ba? Ako, sa pagkakalam ko, hindi ako lumapit. Ewan ko sa'yo. Hindi tayo lumapit sa sinabi natin, tayo mag-aasawa na kami. Tayo mag-aasawa na ako. Hindi ko ginawa yun. I let him speak. Nilinaw na sir ni Brother G. Ma'am Angeli po. Yeah. Tatlo You see, I let him speak. Bakit? Because I know he is God's mouthpiece. Not only that he's my father, but he is God's mouthpiece. He knows my faith level, my faith maturity. Yan. God knows my faith maturity if I'm established enough to build a family. You see? Because our faith maturity, team preparation, listen to this. Your faith maturity will always determine if you are ready to establish a family. Yan sinasabi ko. Pero kapag sabi ko, pag yung pastor ang nagsalita, na hindi ka ba nakikita ang handa, huwag ko sa iyo, upo ka na lang muna, makinig ka muna ng salita ng Diyos. Huwag mong katakutan yung edad. Ang katakutan mo, yung makapasok ka sa pagpapamilya na hindi mo kasama or hindi mo dala ang approval ng Diyos. Yun ang sinasabi ko. Sabi ko nga, masyado ko yung nag-aasam sa, gusto ko na rin kasi mag-asawa gusto ko na rin kasi, normal yan. Dumadating tayo sa ganyang stage. But the question is, gusto ba ng Diyos? Yun. Feeling mo handa ka, kaso hindi yun ang feeling ng Diyos. You see? Paano mo malalaman? Kaya sabi ko nga sa inyo, Brother Janiel is not a full-time staff. Yes. But yet, God spoke to him through the pastor. You see? Yan ang sinasabi kong blessing. You see? Kaya ako sinasabi yan, Sir Maki, because makikita nyo talaga, it's all about faith. You cannot please Him first. Yeah. Please God first. How will you please God? By faith. By faith. How will you please God? By faith. You see, pakita mo yung pananampalataya mo sa Diyos. You will please Him. And you will please Him. Your faith, you will be established. Ano sabi ng Biblia? As you please Him, paniwalaan mo na siya yung Diyos. And that He will reward your pleasing sa Kanya. You see? Na kaya ko sinasabi sa inyo yan, again, ulit ko, kasi kung hindi nyo pa nararanasan, alam nyo ang sarili ninyo, young people, you know yourself. Alam mo naman, Sir Maki, kung establish ka sa pananampalataya o hindi. Bigyan ko kayo ng magandang tulong dyan. Magandang tip. Okay? Let me give you a tip among the tips. Alright? Marami yan Pero bigyan ko kayo ng tip. Hanggat sa hindi mo pa kayang iangat ang kahalagahan o ang percentage na mas mahalaga ang Diyos kaysa sa trabaho mo, now you know you're not yet established. Man. Sabi nga ni Pacquiao, now you know. Diba? Hanggat sa hindi mo kayang i-prioritize ang Diyos over other things, now you know. Amen. Hanggat sa hindi mo, preaching ni Sir RG kagabi, napakaganda nito. That's a faith issue. Yeah. You see? You will never be able to represent God and make an impact to where you are right now. Kung ikaw ay nasa trabaho at wala kang impact dyan sa trabaho mo, as God's representative, sabi ni Pacquiao, now you know. Now you know kung ano ang status ng faith maturity mo, ng establishment if you're already established in the faith. You see that? Hanggat sa hindi ka, kahit sa klase ninyo, team focus, kahit sa room ninyo, kung wala kang impact, sabi ko nga, napakaganda nun, mabigat yung katanungan na yung iniwan ni Sir RG sa atin. Di ba? Nakakapag-declare na kaya yung unbeliever mong kaibigan? Mm-hmm. Dahil sa impact mo, ng pagkakakilala mo sa Diyos mo. That's right. Yung katrabaho mo, nakapag-declare na yung katrabaho mong Christian ko, no? Nakapag-declare na ba ng kaibahan mo sa Christianity niya? You see? Yung preaching na yon ni Sir RG kagabi, that will tell you if you're established in the faith. Kung hindi ka rin nagsimba ng Wednesday kasi pagod ka sa trabaho, tapos sasabihin mo, mag-aasawa ka na? Happy New Year! Di ba? do not allow Satan to deceive you. Preparing in the life of marriage
let not love fantasy excite you, but make it sure that your faith maturity prepares you. Di ba? Napaka-importante ito because, again, eto, marami ako siguro magiging kakampi dito na mga fathers, mothers, mga adults. Ngayon, nare-realize na, kasi lalo na pag hindi dumaan sa team preparation, you see, ako hindi ako dumaan sa team preparation eh. Pero, yung foundation ng team preparation ay nakuha ko personally kay pastor. At sa tinuturo na ng simbahan. You see? Now, listen to this. Kaya ako sinasabi yan. Marami ako dito makakapagsabi ng mga husband and wives na hindi sila nakarating sa team preparation. They can tell you kung gaano na ka-importante itong pinag-uusapan natin. And how blessed you are na kayo ay may ganitong turo na tinuturo mula sa Biblia, yung application to establish your faith first before you enter the life of marriage. Because they can tell you that without faith, not only it's impossible to please God, pero magiging rattle ang buhay mo. Ang pag-aasawa mo, ang buhay pamilya mo. Kapa ka ng kapa, hindi mo maramdaman ng Diyos, wasak yung karir mo. Alakalain mo, ang mahirap niyan, kung kailan ka nag-asawa, doon ka pa nasiraan ng karir. Yeah. Kung saan mahalaga yung karir mo, makakatulong sana sa'yo pag-build mo ng pamilya mo. Pwedeng gamitin na siya. Problema, nasira. Maraming mga ganyan testimony, Sir Maki, di ba? Yeah. May pamilyado ka ng tao, doon pa nasira yung karir mo. Bakit? Pumanig sa mga taong hindi niya dapat panigan. Na wala ang pananampalataya sa Diyos. Ayun, sira ang karir. Pero nagbubuhay ng pamilya. So anong hirap ngayon? Kayod ka ngayon ng kayod. Hindi mo ngayon ma-experience yung sinasabi sa verse 6 na He is a rewarder of them that diligently seek Him. You see? Bakit? Kasi akala niya, kaya niya pa eh. Ngayon, nawala yung trabaho niya. Ngayon, sinasabi ko sa inyo ito, team preparation. May ganyan lang testimony. Susundan mo pa ba? Yeah. Establish yourself in the faith. Establish yourself in the faith. Huwag ka mag-focus sa edad. Diyos ang nagsasabi kung tumatanda ka. Hindi naman sa pag-ano. Kung susunod lang tayo sa mga... Panoorin yung IP para impormasyong pangkalusugan. Nakakatulong tayo sa atin. Yep. You see? Kung susunod lang tayo sa ng mga napapanood natin dyan, physically and also spiritually, susundin lang natin. Kita naman natin ang ebidensya sa ating mahal na pastor. You see? Sabi ko nga, Australian Embassy na nagpipilit sa kanya na hindi pa siya senior citizen. Kita niyo naman, ito na publicly, kahit banggitin ko yung pangalan, Doc Willie Ong. Ano yung nangyayari sa kanya ngayon? May cancer. Anong sinabi niya? Nagtulak sa ganyan. From his very mouth, stress. Na kung saan tinuturo sa IP, na yan talagang stress is a killer. Usapang stress. Wala bang stress si Pastor Hill? Magkaroon ka lang na matigas na ulong young people, stress na eh. Di ba? Plus, hindi pa nagtatight sa miyembro, stress na eh. At hindi pa nagbibigay ng commitment na miyembro, stress na eh. Pero bakit kaya ganon? Because it's all about faith. It's all about faith. Inuulit ko, sinasama niya kasi sa kanyang trabaho at napaka-importante sa kanyang trabaho ang pananampalataya sa Diyos. Hindi dahil pastor siya. Unang-una, dahil sa anak siya ng Diyos, siya ay follower ng Diyos, siya ay leader ng mga tao ng Diyos at nilagay siya sa gawain ng Diyos. Hindi exempted tayo doon. Kasi pastor siya eh. No, hindi yun ang dahilan doon, mga kapatid. He sets the example na kung anong pwede mangyari sa kanya, pwede mangyari sa atin. Ang problema lang kasi, ayaw natin sumunod. Kaya inuulit ko, team preparation. Even sa team focus, Sir Maki. You're listening to this. Papunta rin kayo sa stage ng team prep. You see? That's the only question kasi, Sir Maki. Diyan mo malalaman kung talagang established ka sa pananampalataya. Are you having a hard time to please God? That will tell you. If you're having a hard time to please God, then you know you have faith issue. You see, you know that within yourself. Maliwanag ito eh. Itong verse 6 na to, sabi ko nga, Sir Maki, mabigat yung kasunod. Minsan, lagi lang natin ako-quote yung, but without faith, it is impossible to please Him. Nasa mga t-shirt pa yan. Yeah. You know, post pa yan sa social media. Ituloy nyo yung nasa baba. Mabigat yan. For he that cometh to God, sino bang lumalapit sa Diyos? You have to believe that He is.
That God is, that He is the God na nilalapitan mo. Na siya ay Diyos. You have to believe. He who cometh to God must believe that He is the God. The God. And that He is the rewarder of them that diligently seek Him. You see? Kaya parang hindi nyo maramdaman yung reward. You're not still diligently seeking God. Yeah. You see? At sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, kung aaralin natin na maigi itong salita po na ito, you see? Bakit hindi ka nagdi-diligently seek sa Diyos? Because you have to check yourself. Baka you're not fully, 100% lumalapit ka sa Diyos, but you do not fully believe that He can do what He can do for you. Napaka-importante yan. Sir Maki? Yeah, alam mo sir, one of the problem kung bakit the young people are having hard time on diligently seeking God because yung focus nila ay mali. Maliban nga po doon sa sinasabi nyo kanina that they don't believe that God can do it para sa kanila. Sabi nga natin hindi nila, isa rin sa mga rason ay hindi nyo kilala kung sino yung dapat ninyong i-diligently seek. That's right. Because some of the young people nowadays, mapating focus man yan, mapating preparation, ang trend ngayon sa kabataan, they diligently seek what is good for them. Yeah. Diba? And what is easy for them na makuha yung gusto nila. They don't diligently seek God because katulad nga na pag-aaralan natin dito, paglinyahan na ng Panginoon, paglinyahan na ng Diyos, kapag paraan na ng Diyos, it seems like yun yung tinatawag nating hard way na sa buhay natin. Yeah. Yun yung nagiging mahirap na sa buhay natin kapag pamamaraan ng Diyos. Alam nyo, ito lang yan, young people matagal na ito actually. Noong panahon pa natin, kami noon pa, nung young people, nasa young people stage pa, tawag din naman namin dyan mahirap Alam nyo kung bakit? Kasi it's not anymore your plan. Yeah, that's it. Yun lang naman yan Hindi, that's the best thing about that. Kaya nagiging mahirap ang dating. Actually, it's not mahirap, young people. There's no hard thing when it comes to God's way. Yan ang tatandaan nyo. Now, kung bakit ko ito sinasabi? Kasi para ma-realize niyo na noon pa man, yan na ang bukang bibig ng young people. Yeah. Wala nang ibang bukang bibig ang young people kapag hindi na nasunod ang kanyang pamamaraan, hindi na nagustuhan, ang nagustuhan ng tao, ang nagustuhan ng kanyang magulang ay yung hindi niya pamamaraan, ang labas at ang bukang bibig ay mahirap. Now, bakit nagiging mahirap yan, young people, sa atin? Kasi isa sa mga dahilan yan, hindi natin kilala or hindi nyo kilala kung sino yung dapat ninyong hanapin at hindi nyo kilala kung bakit, hindi nyo alam kung bakit kailangan you have to diligently seek God. Bakit? Ano ba ang sabi ni Hebrews chapter 12 verse number 2? Looking unto Jesus, the author and the finisher, the perfecter, the completer of our what? Faith. Ngayon, if you will not diligently seek Him, sino magkukumpleto? Sino magtatapos? Sino ang magpo-provide ng mga bagay para ikaw ay ma-establish sa faith? Diba? Katulad na lang ng pinag-uusapan natin sa team preparation. Sa team preparation, bakit nandoon tayo sa stage na parang very, very impossible na masunod ang pamamaraan ng simbahan when it comes to entering into a married life. Yeah? Bakit? Because yung faith mo, there's no question about it na mayroon kang pananampalataya. The point here dito sa ating pinag-uusapan every Thursday, dun ba sa pananampalataya na sinasabi nyo, are you established on it? Fix ka ba dyan? Diba? Nandiyan ka ba talaga? Or yan lang ay, sabi nga natin, status quo mo lang yung pananampalataya mo. Di ba? That's right. Nandiyan lang yan. Parang design lang yung pananampalataya. Oh yeah, there's no question. Active ka sa church, active ka sa group, but the point din, madali lang kasi gawin yun But sabi nga ni Sir Joe kanina, you will have that fake preparation kung fake ang iyong faith. Di ba? Pag fake ang pananampalataya mo, makikita mo na ang labas dyan sa lahat ng preparation na meron ka, mali din. Fake din. And ang mahirap niya, Sir Joe, kapag hindi mo to napansin,
hindi mo alam na fake pala yung preparation mo. Bakit? Kasi ito yan, young people, ito yan, team preparation. Ito ang pinakamagandang palatandaan. Sir, di mo naman pwede kami husgahan na fake ang aming preparation. Oh yan, nandoon na tayo. Sige, sabihin natin ganyan. Pero ito na lang bibigay ko sa'yo. Personal testimony, personal experience. Para malaman mo ang na fake ang pananampalataya mo at fake ang preparation mo, yung ikaw pa rin yung nasusunod sa gusto mong mangyari. Yeah. Yung ikaw pa rin yung nasusunod kasi ang tawag, alam mo ba, Sir Joe, ang pinaka nakakalungkot sa bahagi ng mga young people ngayon, kapag nasunod ang gusto nila mangyari sa buhay nila, alam mo ang tawag nila? Alam mo ang tawag nila? Ano? Answered prayer. Hindi lang yan. Actually, nauuso ito. Kanina ko pala iisip na may binabanggit ka. May nakikita ka ngayon sa social media, Sir Maki. If your way, if it happened your way, that's God's will. Oh, yeah. Nakikita mo na ba yan? Oh, yeah. May lumalabas yan. Kasi, may paggalong-gano pa yun sa taas, oh. Totoo yun, may sir. bato yun nakalagay dito sa mga, dumaan kasi sa rails yan, kasi pag puro, sa ladaan niya, sabi, if it happened your way, God's will. God's will. Oh, If it didn't happen, if what you expected didn't happen, it's God's preservation ba yun? God's protection. Sabi, baka may nakakita sa inyo, pakitype lang dito. Very wrong. Yeah. You see, if it happened your way, God's will, paano nangyari yun? So, ibig sabihin, ang Diyos ang nagko-conform sa pamamaraan mo? Yeah. Sino kailangan pag-invento nun? Pakihanap nyo nga. Yun nga yung sinasabi ko eh. Yun nga yung sinasabi. Wag na, paliwanag. Yun nga yung sinasabi ko, sir eh. Tawag nila doon answered prayer. O, diba? Parang, katulad doon, pinaliwanag ni Sir Joe, parang ang layo. No? Kaya nga pinakamaganda doon. Tsaka teka lang, Sir Maki. Speaking of answered prayer, excuse me lang. Speaking of answered prayer, shout out kay Sir Conrad Tungol na sa pagkasalukuyan tumatawag habang naka-live kami. Shout out, Sir Conrad. Tumatawag si Conrad Tungol kanina. Tumatawag. Kala niya, hindi ko siya sasagutin eh. Sa akin tumatawag, sa asawa hindi. Kawawa naman. Anyways, ito na nga sinasabi ko. Di ba? Ito nga yung importante, Sir Maki. Di ba? Kasi nakita ko lang eh. Pag sinabing answered prayer, ibig sabihin, hindi yes agad yan. Yeah. Pag sumagot ang Diyos ng panalangin, huwag nyo expect na yes. Yeah. You see, God may answer you a no, pero still, answered prayer ang tawag nun. Pero ang answered prayer lang sa maraming young people, lalo na sa inyo, Team Prep, pag niyesan yung gusto nyo. Tuloy ko sa iyo. Yun nga yung sinasabi ko, sir. Yun nga yung sinasabi ko. Kapag yan ang magandang palatandaan, Sir Joe. Yan tandaan nyo, Team Prep. Palatandaan na nandoon kayo sa process of fake preparation because of your fake faith, yung ikaw pa rin yung nasusunod. And maganda sa buhay, tandaan yung Team Prep eh. As long as na ikaw ang nasusunod sa buhay mo, tandaan mo, hindi yan ay pagpapakita ng hindi pagiging established sa faith. Kaya ang pinakamaganda, you look unto that person, that one person that makes a thing complete, or that makes pag sinabi kasi natin perfecter, ito kasi word dito is finisher. Pag pinag-aralan nyo, it means perfecter, it means completer. Pag pinag-aralan mo yan, it is a person who makes someone or something perfect. Perfect. Nandun yung word na perfect. Sino lang ba makakagawa nun? Diba? Yun lang naman ang tanong dyan, Team Prep. Sino lang ba makakagawa nun? It is God. It is the Lord Himself lang. Kaya nga doon tayo dinadirect eh. Yeah. You look unto Him kasi sa pananampalataya natin, if we want to be established in our faith, we don't do things on our own. Huwag mong gagawin na ito yung paraan ko para maging established ako sa faith. Siya yung liligawan ko para maging established ako sa faith. Siya yung ipagpipray ko para maging established ako sa faith. No, walang ganyan. If you want to be established in your faith, you look unto Jesus because He is the author and the finisher, the completer, the perfecter of your faith. Yeah. Diba? That's how simple it is, team preparation. Diba? Ang ganda, sir. Alam mo kung itong, sa lahat ng mga team prep na nakikinig dyan. Shoutout sa mga preacher, nasa preachers din. Shoutout sa mga, nasa preachers din. Shoutout sa inyo. Ito yun eh. Tinan mo. Ganito lang kasimple yan, team prep. Ang ganda ng tema ninyo pag Friday.
strive for excellence. Yes. Idikit ninyong topic na to, being established in your faith. Yun. You will really strive for excellence eh. Bakit maraming team preparation ang hindi nagiging strive for excellence but rather compromising that excellence? Oh. Kasi yun ang design sana ng Panginoon, Sir Joe, di ba? Yung mapunta ka doon sa pinaka-excellent stage ng buhay mo. Yun, kaya nga, yan din yung sinabi ni Pastor Hill, yan din yung tema ni Pastor Hill sa sa PSS. Yeah. Bakit? Hindi lang, kasi maraming nagsasabi, pag Bible school lang. Oh. Di ba? Ganun din yung mga nangyayari dito sa buhay ng isang kabataan na papasok sa pag-aasawa. Bakit doon napupunta sa compromising that excellent stage in your life instead of striving for that excellence? Mas pipiliin nyo na i-compromise na yung sitwasyon na yun. Yeah. Kaysa naman mapagsabi nga ni Sergio kanina, kaysa naman mapag-iwanan pa ako. Yeah. Di ba? No, hindi. If you are established in your faith, you will strive for that excellence no matter what. Sir Maki, excuse. Alam mo, nakakalungkot yan. Kaya nga, ito, the more that, using that phrase, Sir Maki, ng mundo na, meron niya kasi minsan pag nakita mo na yan, di ba? Meron siya papalabas na mga dating palabas, mga dating anime. Pag nakita mo to, dapat 3 na anak mo. Oo. Di ba? Ganyan. Pag nakita mo to, dapat... Parang nung nakaraan, si Nina ba yun, tsaka si Luis, sabi nila, pag nakita mo kaming dalawa, dati sa mix. Sa mix. Sa Dapat BJ may pa sa mix. asawa ka na. Dapat may asawa ka na. So, ibig sabihin... Mira, kinabahan sila eh. Oo, pero... totoo yun. Mira, Studio 23 pa yun. Sila di ba? Kaya ko sinasabi, ibig sabihin, kasi using that term yun ang pag-iwanan ka na. Alam mo, it is Satan's doing. Yeah. Ginalaw kayo ng Diablo sa bahagi na yan eh. Kaya nga, the reason why you have to, ang pagsumikapan nyo ngayon na madali, I'm just going to use the word, Sir Maki, na madaliin. Pero, hindi ko sinasabing madaliin yung essence na yun. Ang ibig ko lang sabihin, yung mismong ibig sabihin na, ibig ko lang sabihin, yung strive mismo. Kaya nga dyan, dapat kayo pag-igihin na lang. Sabihin na natin, pagdiinan nyo na pag-igihin o madaliin nyo ang pag-iigi. Bagamat di dapat parehas yun eh. Meron akong ang pinupunto ko kasi young people is this. Yun na yung pagsumikapan. That's it. Yun na lang. Yun na yung pagsumikapan nyo ngayon kasi pinatagal na kayo ng Diablo na mahabang panahon na hindi sa inyo pina-establish yung pananampalataya nyo. And that delayed you in life scouting. Yun na nagpa-delay talaga eh. Yung hindi kasi, sabi ko nga, lalo na pag makita mo, ikaw, may asawa na. Ako, may asawa na. Yung mga kaibigan mo, yung mga kaibigan natin, pag titingin sa atin, wala asawa. Una, pag-iwanan na. Dahil sa may pag-iwanan na ako. Habol ka na. Habol ka na. Ganto, ganyan. Hindi, kasi pumunta naman yan dito, di pa siya lalaki. Anyways, katulad ng sinasabi ko, kaya ng pagkakilala sa'yo na si Van. Pero punta yun dito, bading. Pero katulad ng sinasabi ko, di ba? Akala mo na pag-iwanan ka na sa ganun. Di ba? Ang hindi mo alam, may sariling timeline ng Diyos sa'yo eh. You see, ayan ang sinasabi ni Pastor eh. Preaching niya yan eh, di ba? Inaalala niyo yung tali? Yung tali, yung nilabas ni Pastor, nasa dulo ka pa lang. Di ba? Yun, naalala niyo yun? Ang haba ng eternity. Yeah. Andito pa lang. Yun ang sinasabi ko. Ang point ko is may sariling timeline ng Diyos sa buhay natin eh. Ang nagpapadelay is the disobedience. Matagal na tayong pinai-establish sa pananampalataya. Young people ka pa lang. Young people pa lang tayo. Ngayon, ang problema lang, medyo nauna kaming mag-strive sa inyo. Yeah. At pinatagal nyo ang disobedience because gusto nyo lang, I did it my way. Yan, na nangyari siya. Kaya ngayon, yan na. Naghahabol nga yun. Yung kaibigan ko, kababata ko sa bang. Sabi nga niya. 3 na anak ako. Ito pa rin. Mira, kung gaya rason nila, sir, kausapin nila si Ma'am Sai. Alam mo bakit? Bakit? Lahat ng estudyante ni Ma'am Sai ngayon may asawa na. Si Ate Twinkle. Si Ate Shobe. Si Shobe. May asawa na to. Di ba? Yeah. Ma'am, hindi. Si Ma'am P. Hindi na pero, alam mo, totoo yan. You see, kaya ko nagulat ako doon. Estudyante. Si Ma'am P. Estudyante ba ni Cyril yun? Hindi naman. Grabe. Ang ibig ko lang sabihin is that, diba, dinilay nyo yung timeline eh. Pero kung nagtiwala talaga kayo sa Diyos, ngayon,
Dahil kayo na may kakagawa ng pagka-delay, huwag nyo nang pansinin yung delay. Ayusin nyo na lang ngayon. Establish nyo lang yung pananampalataya nyo ngayon. God knows ulit kung ano yung right timing. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Diba? Yan ang pinakamaganda dyan. Tsaka, again, inuulit ko ha, ilagay nyo sa isipan nyo, napaka-importante talaga yan. Inuulit ko sa inyo, put this in mind, young people. Sabi ko sa inyo, always consider the man of God because he is God's mouthpiece. Tama. Pag sinabi niya na hindi niya pa nakikita, halimbawa, ikaw, sabihin ko sa iyo, sabihin sa'yo ni Pastor, bawa si Ponching, magpaalam si Ponching. Yan, si Ponching, paalam si Ponching. Pastor, mag-aasawa na po. Yan, sabi ni Pastor. Hindi kita nakikita. Yun lang. Hindi, ito talaga nangyayari sa full time to. Pag sinabi ni Pastor sa amin, sinabi ni Pastor kay Ponching niya, siguro Brad, maganda yan. Ayusin mo muna yung area mo. Yan. Anong ibig sabihin nun? Hindi kailangan si Ponching magsabi no, grabe naman, sakit naman yung sinabi ni Pastor. Pambira, seryoso naman sa mga... No. Ang dapat na take doon is that, ibig sabihin, alam ng pastor ko, pinapasabi ng Diyos ko sa pastor ko na kailangan mo pang paghandaan yung sarili ko sa bagay na yan. Kaya yung sinasabi ko, kaya nga kapag ka sinabi, halimbawa, sa ating mga full time, ganun pa yung pagkakarinig, di ba? Sa full time, ganun yung pagkakarinig mo, Sir Maki, sabihan ka ganun, si Ponching, sabihan ganun. Ganun dapat yung i-consider niya, hindi yung, hindi, matanda na ako. Bahala si Pastor, mag-quit na lang ako. Yeah. Yeah. Yun, panalangin ko talaga ay Ponching yun. Di ba? Hindi, pero totoo yun. Ipo-force mo ngayon sarili mo na hindi ka pa nakita ng pastor mo na ready sa gano'n. Kaya sabi ko nga, hindi ko sinasabi si Sir Janiel para pasalubungan niya tayo ng maraming chicharon. Ang problema na, sabi mo na. Ang problema na, sabi ko na. May kusa yan, si brother din yan. Hindi, kaya ko lang sinasabi kasi ako, honestly, God knows this. Tsaka sir, bago na pangalan ng team ni brother Janiel, hindi na Team Patient. Ano na? Team Initiative. May initiative yan eh. Hindi, pero ito, God knows this. Ito, I'm saying is true in my heart, no? Ako talaga'y natutuwa pag nakakakita ko ng mga young people, no? Ng mga young people na sumusunod, Sir Maki. Na sumusunod sa plano ng Diyos at iniintay ang approval ng Diyos sa kanilang ginagawa. Tama. Napakaganda. Alam mo, hindi imposible na maraming young people na ikasal dyan sa pulpito ni Pastor. Oh, yeah. Dapat yun nga ang i-goal eh. Because that is an evidence that you follow God's plan. Yeah. Huwag niyong i-set up si Pastor na kunyari, sumunod kayo sa plano ng Diyos pero naka-set up na. Sige, tuloy mo na lang. Madami akong madadamay dito. Kaya nga, yun ang pinakamaganda. Hanapin ninyo para maging established kayo sa inyong pananampalataya, young people, team prep. Hanapin ninyo ang isang persona na magpe-perfect ng lahat ng bagay para sa inyo. That's right. Yan. Looking unto Jesus, the author and the finisher of their... Akalain mo, no? Kung sino pa yung author, yung pa hindi mo papaniwalaan. Di ikaw magkasarili pa. Totoo yun eh. Totoo yun eh. Akalain mo, no? Sinabi na ng Bible that He is the author of your faith. Sino ba yung author? Parang nagbasa ng libro tapos sabi mo, may mas magandang idea pa ako dito eh. Kilala akong ganyan eh. Talagang laging nakikita niya, kulang pa eh. Parang diba, pag tinanong mo Sir Conrad. ano mali dyan? Parang ano siya eh. Ganyan, si Sir Conrad kasi magaling na food critic yan. At saka food critic, mga nagre-review, lahat yan. In other words, magaling na criticizer rin. Diba? Kaya nga, kung titingnan ninyo, young people, kung ano lang eh, it's a matter of having a common sense. Huwag ka lang manatili sa common, okay? Kasi marami lang common eh. Yeah. Na pangyayari sa buhay ng young people, puro common na. Haluan mo ng sense yan, makikita mo that you will follow the biblical principle that in order for you to be established in your faith, you look unto Jesus. Yeah. He is the author. Yeah. He is the finisher. He is the completer. He is the perfecter of your faith. Kaya kapag hindi ka pumunta dyan, pag hindi mo sinunod yang pamamaraan ng Biblia na yan, saan ka pa pupunta at ano pa ang magiging paraan mo para maging established ka? Team focus, di ka matino. Ulitin ko lang. Bakit marami rin namang team focus ang hindi umaabot sa stage ng team preparation? Same thing lang din ang kailangan mong i-apply. Yeah. Ngayon, nandiyan ka sa stage mo bilang isang teenager. Nandiyan ka sa stage mo bilang isang nag-aaral. Mag-focus ka muna dyan.
Because that is God's plan for you in order for you to be established on your faith. Huwag ka muna mag-focus sa problema ng team preparation. Yeah. Nakuha mo, team focus? Tsaka huwag mo unahan. Huwag unahan kasi napapahiya na sila. Huwag yun na si Mamsay. Bayaan mo muna si Mamsay. Joke lang. Mamsay muna ha. Mamsay first. Ayun ang goal natin. Mamsay first. Oh, yeah, team focus Mamsay ha. second. Goal na niya, Mamsay ha. Baka wala tayong kape dyan, Mamsay. Yan yung paparating sa'yo ni Ma'am Rola. Yan ang goal natin. Yeah. Mamsay first. Di ba? Team focus. Makinig. Ha, kala nyo, ligtas nyo. Oh, matino talaga kami mga team focus. Like dito. Di ba? Ganun lang ang problema dyan. Huwag ka muna mag-focus doon sa problema ng team preparation. Huwag ka muna mag-focus doon sa mga bagay na hindi mo dapat pagbigyan ng atensyon na ngayon ay nandiyan ka sa stage yan. Ang tanging dapat mong pag-focusan, anuman ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon, yan ang paraan para maging established ka sa iyong pananampalataya para pagdating mo doon sa team preparation sa biyaya ng Panginoon, hindi mo na magiging problema yung mga naging problema ng team preparation. Yes. Nakakuha mo, team focus? Kaya nga, yung pagsunod sa magulang mo, yan ang plano ng Panginoon sa iyo para maging established ka sa pananampalataya mo. Ang ganda niyan, team focus, sipin mo sa edad mong yan, magiging established ka sa pananampalataya mo hanggang sa makarating ka sa team preparation stage, hanggang sa makarating ka sa married life. Ang ganda ng takbo ng buhay mo if you are team focus, established on your faith. Yeah. Kaya nga, same goes lang din ang gagawin mo sa sinabi namin sa team preparation. Ano yun? Hindi yun sa kanila ha. Ito, ano yun? You look unto Jesus, diligently seek Him because He is the author and the finisher of your faith. Yan lang kailangan tandaan mo. Tsaka may enjoy, Sir Maki. May enjoy lalo ng team focus yung kanilang preparation, full preparation. Yes. Kasi yung preparation nyo, team focus, for team prep, mas may enjoy nyo. At mas lalo nyong makikita ang Diyos, ang galaw ng Diyos sa buhay nyo. Kung ang pagtutuunan nyo ngayon, team focus, is yung pag-establish ng pananampalataya ninyo. You see, kung yung pag-i-establish nyo nga sa ibang bagay, pinagtutuunan nyo ng pansin You see, how much more pa yung para sa Diyos, Yeah. At hindi lang actually, we're not doing, just to make this clear, young people, listen to this, and to all of us who are watching. Yung pag-establish natin ng pananampalataya natin, we're not doing this for God. We're doing this for ourselves so we can please God. Yeah. Diba? Kaya nga tinuturo na ng Panginoon. Kaya nangyayari tuloy. Parang may utang na loob sa atin ng Diyos. Kaya nga tinuturo na sir ng Panginoon. Ito gawin mo. Kasi hindi naman para sa akin to. Yeah. Hindi naman para sa akin. Para lang maging maliwanag. Kasi mahirap kapag mahirap kapag ganun ang pangyayari. At sasabihin natin na, alam mo yon, ganun ang pangyayari na ang nasa isip natin, ang thinking natin, ginagawa natin ito para sa Diyos. Inuulit ko lang mga kapatid, walang kailangan ang Diyos sa atin. Alright? Inuulit ko, walang kailangan ang Diyos sa atin. Tayong may kailangan sa Diyos. You see? Hindi tayo ang kailangan ng Diyos. Tayo ang nangangailangan sa Diyos. Yan ilagay niyo. Kaya again, ulit ko, let's establish our faith. Establish your faith. Team focused in preparation. Focus on your establishing your faith or your faith to God. And of course, team preparation, making sure that you are established in the faith as you are preparing on the life of Amen. Alright? Amen. Diyan muna tayo mag-awakas, Sir Maki. And I believe that this will always be a blessing. Again, shout out sa mga may nagdiriwan na karawan ngayon. Brother Richmond Escalada, shout out sa'yo. And naway patuloy kang may chance ka sana makapag-watch ng mga programa natin dyan. Sir, kay Sir Rene, happy birthday. Si Preacher Renato Morong. Happy birthday sa inyo. Ay Brother Nino Dugan, full-time staff. Yan, happy birthday sa inyo. Sabay sila ni Sir Rene? Yeah. Meron din kayo, anak mo Sir Rene yan? Yeah, actually, napag-isipan ko rin Oo. Anyways, again, happy birthday sa mga nagdiriwan ng araw. Baka may mga gusto ko yung pabatiin dyan na happy birthday. Ay, nakita ko nanonood sila, siguro break time siguro ngayon. Si Josiah nanonood, si Josiah Bernard Biadang. Shoutout po sa Navy Base. Patuloy nyo pong isama sa panalangin na yung ongoing evangelistic meeting. Panalangin nyo po, magkabisita yung mga full-time na sumama doon. Amen. Yeah, that's right. Okay, so again, again ulit ko sa lahat ng mga
sa lahat ng mga nakasubaybay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And thank you for tuning in on our program, North, South, East, and West Corner. And to our viewers nationwide, worldwide, maraming salamat. Dahil umiinom tayo, nakita ko rin sila. Shoutout nga pala kay Ma'am Sheila. Ay, kay Ma'am Dory. Nandiyan si Ma'am Dory. Shoutout po sa inyo. Salamat sa Ice Coffee natin. Ice Coffee. Shoutout sa Equisel and Nanusa. Abangan po ninyo. Hindi, kasi kape nila to eh. Yes. Ginawa lang natin Ice Coffee. Yeah. Maraming salamat po sa inyo. And again, mga kapatid, inuulit ko, may bagyo, nababalitaan natin, pero umiinit dito. Umaraw man, umulan, pabago-bago man ang panahon, manatiling mainit para sa Panginoon. Amen? Alright, muli maraming salamat. On top of all of this, lagi po namin sinasabing, To God be the glory. Have a blessed Thursday. Team Focus. See you tonight. I was lost in my sin and shame, no one but myself to blame. My soul was headed for hell, but Jesus, He passed by my way, saved me that very day. So I'll lift my voice and I'll say, Jesus is wonderful, yes, He's wonderful. Jesus is wonderful to me. He is the King of Kings, Prince of Peace, my everything. Oh, is wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me. When I think about how good it's been, picked me up time and again, He gave me a new song to sing. I don't deserve His love and grace, but on the cross He took my place. That's why He's wonderful to me. Jesus is wonderful, yes, He's wonderful. Jesus is wonderful to me. He is the King of Kings, Prince of Peace, my everything. Oh, is wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me.